At yung ating po mga siya, na kahit po naman malinis sa ngayon, medyo hindi na po kaya-ayang tingnan kasi po medyo luma na yung ating mga tayo. So, ito po yung pwede natin gawin sa napakadaling panahon ngayong taon. In the medium term, ibig kong sabihin, ito po yung pwede natin gawin next year, between now and next year, 2012. Ano po yun? Gagawin na po natin seamless ang operation ng ating pong mga tren. Sa paano pong pamamaraan? Una po, gagawin po natin common ang mga ticket sa MRT, sa LRT, at sa PNR. Ibig sabihin po nun, kung tayo ay sumasakay na naglilipat-lipat tayo ng servisyo, isang ticket na lang po ang bibili natin at pwede nisang tanggapin kahit nasa LRT, kahit nasa MRT, o kahit nasa PNR. Ang gagawin po natin common ticket na ito ay hindi na po siya yung magnetic, kundi ito po yung tinatawag natin contactless na siya. Na pwede na natin mabili, hindi lamang sa physical na pagbili ng mga ticket doon sa ating mga ticket seller. Kundi pwede na po siya natin mabili sa iba't ibang pamamaraan. Ang pangapat po ay i-interconnect natin yung mga stations natin ng MRT, LRT at saka ng PNR. Ngayon pong taon, sisimula na po yung construction ng common station natin dyan sa SM North Avenue na kung saan ang mga pasahero na namumula sa LRT1 ay tuloy-tuloy na makakasakay sa mga tren ng MRT nang hindi na siya bababa ng kalsada at hindi na lalabas ng istasyon. At hindi na ulit bibili pa ng panibagong ticket. So ito po ay in the medium term, meaning from today until about 2012, we can now do this. Ang pang 5, 6, and 7, ito po ay nakatakda sa long term. Ito po ay pwede lamang natin gawin about 3 years from now and until at the end of 2016. Ito po yung capacity expansion natin. Kasi po sa ngayon, pinakita natin kanina na yung ating pong kapasidad sa isang komportableng sakay sa tren ay 350,000, samantalang ating yung mananakay ay 487,000 every day na. So, kinakailangan po siguro na dapat dagdagan na rin natin yung ating bilang ng mga tren. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung ating pong tren ay 3 kotse bawat tren, samantalang yung ating mga platform ay kaya naman pong mag-accommodate ng 4 na tren bawat, 4 na kotse bawat tren. Maliban po doon, kaya po natin na paiksingin yung headway o pagitan ng mga tren from 3 minutes na ngayon to the lowest point of 2 minutes interval bawat tren. Kaya lang po ito, ang pagbili po ng mga panibagong tren, hindi po ito pwede na, o hindi po ito katulad na kung bibili tayo ng sabon sa isang tindahan, na pag nagbigay tayo ng bayad, makukuha na natin kaagad yung sabon. Kasi po yung mga tren, tulad yung po dito ng mga aeroplano, barko at tangke, na kinakailangan o-orderin mo muna, kukunin na yung specification, gagawin mo na nila, at saka nila i-deliver sa atin. Gaano po kadali? Between 2.5 to 3 years bago po magawa at ma-deliver ang ating o-orderin na tren. Kaya po ito ay papaloob sa ating mga long-term, o meaning, ito po ay makukuha natin after 3 years from now. So, yun po ang ating iniisip na mga improvement sa ating MRT operation para po sa kagalingan at kaligtasan ng ating mga pasahero. At yun lamang po ang aking may patatalakay sa ngayon. Maraming salamat po at sa muli, magandang umaga po sa inyo lahat.